Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Seminarista Joseph Nilmanggi mula po sa parokya ni San Isidro Labrador sa bayan po ng Mugpog. Ang atin pong magiging katanungan para po sa araw na ito ay, kailan ang road to Damascus moment mo? Parang napaka-unusual po nung tanong. Pero anyway, alam po ninyo, hindi na nawawala sa araw-araw na salitain at halos naging bahagi na rin ng bukang bibig ng mga kabataan ngayon o ng Gen Z ang salitang moment. Ano po ang moment na ito na tinutukoy ko pong ito? Bibigyan ko po kayo ng ilan sa mga halimbawa. May tinatawag po tayong mga kilig moments, lutang moments, o minsan pa po ay awkward moments. Pero sa pagkakataon pong ito, gusto ko po sana mag-introduce sa inyo ng isa pang moment na nabanggit ko na rin naman po kanina sa ating tanong, ang road to Damascus moment. Siyempre, kapag narinig po natin ang salitang road to Damascus, ang una pong pumapasok agad sa isip natin ay walang iba kundi si San Pablo Apostol. At sa araw pong ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan hindi ng kanyang kamatayan at hindi rin ng kanyang pagsilang, kundi ng kanyang pagbabagong buhay. Hindi ko na po babanggitin sa inyo ang buong kwento ng kanyang pagbabagong buhay o ng kanyang buhay sapagkat nasa unang pagbasa na po ito sa misa ngayong araw. Siguro, ang mas maganda po nating pagnilayan ay kung ano ang hamon sa atin ng mabuting balita at kung ano ang aral na makukuha natin mula sa kwento ni San Pablo. Okay po? So, balikan po muna natin ang mga pagbasa ngayong araw. Sa Ebanghelyo po, sinasabi po ni Jesus na humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Tanong, kapag po ba naririnig natin ang salitang humayo kayo, ano po ang unang pumapasok sa ating isipan? Hindi po ba ang banal na misa? Bakit po? Dahil matapos po nating mapakinggan ang salita ng Diyos at matanggap ang katawan ni Kristo, hindi po ba sinasabi sa atin ni Father na humayo kayong mapayapa? Ngayon, sunod po, dumako naman po tayo sa unang pagbasa. Sinabi po ni Ananias kay Saulo na magiging saksi ka ni Jesus upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. Ibig sabihin po pala, pagkatapos po nating magsimba, inaasahan pala tayo na humayo at maging saksi ni Jesus upang mangaral at magpatotoo sa ating tinanggap sa banal na misa. Kaya naman, kung ganoon po pala, maaari po nating masabi na ang bawat pagdalo sa banal na misa ay ang ating road to Damascus moment. Bakit po? Dahil katulad ni San Pablo na nakatagpo si Jesus sa daan patungong Damasco, tayo rin nakakatagpo si Jesus sa banal na misa bilang salita at bilang tinapay. Pero mahalagang pansinin din po natin ito. Matapos ang pagtatagpo, hindi naman po agad nagkaroon ng pangangaral. Sa halip, nagkaroon po muna ng pagbabago. At sana ganoon din po tayo, na pagkatapos nating makatagpo si Jesus sa banal na misa, bago po tayo mangaral, magkaroon po muna sana ng pagbabago sa ating buhay. Bakit po? Dahil mahirap mangaral ng mabuting balita kung hindi naman po nakikita sa atin ang pagbabagong dulot ng banal na misa. Ika nga po ng iba, walk the talk. Kaya sana, pagkatapos po nating pumasok sa loob ng simbahan bilang Saulo, sana paglabas po natin, lalabas po tayo bilang Pablo na nagbago muna bago nangaral. Kaya ulitin ko po ang tanong, kailan mo po huling ibinahagi ang mabuting balita? Kailan mo huling nakatagpo si Jesus? Kailan mo huling hinayaan si Jesus na baguhin ka? At bilang panghuli, kailan ang huling road to Damascus moment mo? Kaya sa punto pong ito, ang lagi pong hamon sa atin ay always be cyber missionaries, evangelize through social media. Please like and share and follow our page, Thought for the Day. At sa atin pong Instagram, at Thought for the Day. Gayon din po sa ating YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing. At meron din po tayong TikTok account, at Thought for the Day. Ngayon naman po ay
Dadako tayo sa mga pagbati na may kaarawan po ngayon. Mga apostolado po ng panalangin. Una po kay Sister Belen Perhis at ganun din po kay Sister Adelwisa Antonio. Happy birthday po sa inyong dalawa. At bilang panghuli po, ang lagi pong paalala sa atin ng ating minamahal na obispo, si Bishop Juni, always be blessed and be a blessing. Magandang araw po sa inyong lahat.